Alam mo ba na ayon sa isang eksperto, kung isa kang milyonaryo ngayon, dapat meron kang isang buong Bitcoin or one full Bitcoin. Oo, tama po ang narinig ninyo. Isang buong BTC or Bitcoin. Pero teka, bakit ganito kaimportante ito? Bakit kahit mga mayayaman ay parang na-stress na sa pag-akyat ng presyo ni Bitcoin? At paano naman ito makakaapekto sa atin bilang mga ordinaryong Pinoy crypto enthusiast? Sa video na ito ay pag-uusapan po natin kung bakit si Bitcoin ay tila naging bagong luxury asset tulad ng ginto, real estate o paintings na gawa ni Picasso. Pag-uusapan din natin ang mga opinyon ng mga bigating personalidad dito sa mundo ng crypto, mga prediction na aabot hanggang $13 million at ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Ano na ba ang presyo ni Bitcoin ngayon at gaano ito kataas kumpara sa dati? Nitong July 14, 2025, umabot na si Bitcoin sa bagong all-time high na $123,181. Grabe, di ba? At kung i-convert mo yan sa piso, aabot ito ng humigit kumulang 7 million pesos. Nakaka-inspire. 4 na sunod-sunod na buwan nang tumaas si Bitcoin. Ibig sabihin, tuloy-tuloy ang kanyang lakas at mukhang hindi pa siya titigil. Para sa mga average na Pinoy, halos imposible na makabili ng isang buong Bitcoin. Sa Amerika nga, ayon sa Social Security Administration, ang average yearly salary ay nasa $66,622 o halos kalahati lang ng isang Bitcoin ngayon. Paano pa kaya dito sa Pilipinas kung saan karamihan sa atin ay kumikita lang ng 20K hanggang 30K kada buwan? Bakit naman po sinasabi ng mga eksperto na luxury na itong si Bitcoin? Ang daming milyonaryo sa buong mundo, mahigit 50 million ayon po sa isang report. Pero ang Bitcoin, meron lang siyang 21 million total supply. Hindi na madadagdagan yan kahit kailan. So, kung lahat ng milyonaryo ay bibili ng kahit kalahating Bitcoin lamang, hindi po kasya. Hindi sapat. Kaya nga sinasabi ng ilan na magiging luxury asset itong si Bitcoin. Para na siyang rare diamond. Konti lang meron, pero lahat gustong magkaroon. Sabi pa nga ng anak ni Pangulong Donald Trump na si Eric Trump, kahit daw 0.5 Bitcoin lang ay magiging napakalaki na ng halaga sa hinaharap. Sa madaling salita, ang halaga po ni Bitcoin ay hindi lang tumataas, nagiging exclusive na rin. May posibilidad ba talaga na umabot si Bitcoin sa $1 million kada piraso? Oo, at hindi lang isa ang nagsabi niyan. Ayon po sa Bloomberg Terminal, isa sa pinaka-respetadong financial data platforms sa buong mundo, naka-scale na raw ang kanilang chart para sa $1 million valuation ni Bitcoin. Ibig sabihin, seryoso po ang mga analyst nila na pwedeng umabot si Bitcoin sa $1 million kada coin. Hindi lang hype, kundi base sa market movement at institutional adoption. Hindi rin nagpapahuli si Ginong Changpeng Zhao, ang co-founder ng Binance. Sabi niya, posibleng mangyari ito sa kasalukuyang bull cycle. At ayon naman kay Brandon Green ng BTC Incorporated, hindi malabong mangyari ito kung patuloy po ang institutional at government adoption. Ano naman po ang projection ng mga top investment firms tulad ng ARK Invest? Kung may isa mang kumpanya na kilala sa malalaking prediction, ito po ay ang ARK Invest ni Madam Katie Wood. Ayon po sa kanila, by 2030, aabot raw si Bitcoin ng $1.5 million sa base case at posibleng $2.4 million sa bull case scenario. Kaya ayan ang tindi. At ang kanilang basihan ay malaking bahagi raw ay ang pagsali ng mga institutional investors at nation states. Ibig sabihin, hindi na lang mga individual traders ang pumapasok sa crypto.
Pati mga malalaking kumpanya, bangko at pati gobyerno interesado na ring mag-invest kay Bitcoin. Paano naman si Ginoong Michael Saylor at ang kanyang $13 million na target? Kung akala mo'y $2.4 million na ang pinakamatindi, teka lang. Ayon kay Ginoong Michael Saylor, Executive Chairman ng strategy firm, aabot raw si Bitcoin ng $13 million per coin bago ang taong 2045. Ayon sa kanya, lalong tumitindi ang institutional demand, may supply squeeze at mas malinaw na ngayon ang crypto regulations. Ibig sabihin, habang mas maraming kumpanya ang naglalagay ng pondo kay Bitcoin, mas bumababa po ang available supply sa market. At dahil dito, tataas ng tataas ang presyo, simple lang ang logic kung saan ay ang supply and demand. Ngayong unti-unti nang nagiging unreachable si Bitcoin para sa mga ordinaryong Pinoy, may dalawang bagay tayong pwedeng gawin. Una, mag-ipon paunti-unti para sa kahit fraction ng Bitcoin. Hindi mo kailangang bumili ng buong Bitcoin. Pwede kang bumili ng 0.001 Bitcoin kung yan lang ang kaya mo ngayon. Pangalawa, diversify. Kung hindi ka man makakuha ng buong Bitcoin, tingnan mo rin ang ibang promising crypto projects. Pero tandaan, iba pa rin ang seguridad at reputasyon ni Bitcoin bilang unang cryptocurrency. Sa ganitong sitwasyon, importanteng maging matalino, huwag basta-basta papasok sa hype at laging mag-research bago bumili. At bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin malinaw na si Bitcoin ay hindi na simpleng crypto lamang. Isa na po siyang digital property na magiging bahagi ng elite assets sa hinaharap. Sa sobrang limited ng kanyang supply, sino mang may hawak ng kahit 1 BTC ay para na ring may rare artwork na sobrang mahalaga. Kaya kung ako sa inyo, habang may pagkakataon pa at kaya pa nating bumili kahit maliit na portion ni Bitcoin, gawin na natin. Dahil habang tumatagal, mas magiging mahirap at mas mahal na siyang abutin. At para sa mga Pinoy na gustong umasenso gamit ang crypto, ito ang panahon para magplano, mag-ipon at magsimula. Kahit maliit ang puhunan, ang tamang diskarte at edukasyon ang tunay na ating asset. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panunood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.